Hello po, magandang hapon po mga ka-listeners. Kumusta po kayo? So, ngayon po ay June 2 at hapon na po. So, naisipan ko po na mag-live update. So, ako po ay almost mag-aapat na linggo na po simula nung ako po ay inoperahan. So, ako po ay andito lamang sa bahay para akong nakakulong dito. Siyempre, hindi naman ako makalabas ng bahay kung walang aalalay sa akin. Lumalabas lang ako ng bahay every time na ako ay mag-church at kung ako po ay may mahalagang pupuntahan sa labas, like ako ay mag-follow up check-up sa hospital kasi syempre weekly, once a week pumupunta ako ng outpatient department sa ortho para ako po ay makita ng doktor. Ayun, doon lang ako nakakalabas. So, ayun, Monday to Friday may pasok yung asawa ko. Pag nakakalabas ako, tinutulungan ako ng mga kapatid ko. Pwedeng si Reynold or si James. Si Reynold or si Joey. Kasi sila, nagsalitan sila kung sino yung available sa kanila. Sila yung tutulong para maitulak yung wheelchair ko. And, ayun nga, di ba wala yung mister ko. Maghapon, yung ang ginagawa ko, pinapapunta ko dito yung bunso namin, si James. Para siya po yung mag-assist sa akin, kung may papabili akong pagkain or magpapaluto ako sa kanya ng ulam. Ngayon, papasalamat talaga ako dahil meron akong mga kapatid na talagang umaalalay sa akin. Simula nung hospital ako, nung 27 days din akong na-confine. So, salamat ako kay Joey, yung pangatlo kong kapatid, na tinulungan, binantayan talaga ako hanggang ma-discharge ako. So, ako ay mag-4 weeks na. So, mag-follow up ako sa Miyerkules. Problema ko lang mga ka-listeners, itong sugat ko, itong part na to, talagang ang tagal maghilom. So, hindi ko alam, baka may diabetes ako. Hindi naman kasi na-check yung FBS HbA1c ko nung ako'y na-admit. So, wala naman akong history ng diabetes sa family. Kaya naging kampante ako. Pero maayos naman tong pagpapalit ko ng gasa ko. Pero nagtataka lang ako, tagal gumaling ng sugat. Bumuka kasi siya noon mga 2 weeks post-op. So sabi ni Ma'am Delia, ay nakausap ko, dapat pala secure ko siya ng leukoplast para madumikit yung bumukang sugat para para mabilis siyang gumaling sana. Kaso wala na Ay, ang tagal siyang gumaling mga ka-listeners. Natatakot nga ako Sana wala nga akong diabetes. Hindi ko naman kasi na-check yung blood sugar ko. Pero naman na, kahit pa paano, malapit naman na siguro itong gumaling. Update ko po kayo mga ka-listeners. Itong sugat ko dito, magaling na to. Ang problema ko lang is itong part na to. Ayan. Sorry sa mga kumakain. Pasensya na. So, yun nga. Mag-4 weeks na, nag-aalala ako. Talaga slow healing siya. So, siguro dahil sa mga kinakain ko. Pero, pinipilit ko naman na kumain ng prutas, gulay, ganun. At minom ng maraming tubig. Ayan, pinipilit ko. Tsaka nag-vitamin C ako. Hindi ko lang alam talaga kung meron akong diabetes or mataas lang sugar ko. Hindi ko pa Siguro pagka nag-follow up ako, magpapakuha ako ng dugo para makalaman ko. So, ayun na nga mga ka-users, medyo nakakainip. Nainip talaga ako. Ito lang, buti na lang. Ito yung ginagamit kong walker na pagka magkikilos ako dito sa bahay, yun yung ginagamit ko. Ayan, thanks to Ma'am Alma pa rin dahil siya nagpahiram ng walker sa akin. Ayun, sana yun pinagpe-pray ko na sana makalakad na ako kasi kailangan ko nang mag-work. Ang hirap ng walang work talaga. Halos
wala na rin kami makain kasi yung asawa ko ang tagal pa ng sahod niya. So, ayun. Hindi ko naman ugali yung talagang mangutang or manghiram. Talagang hanggat kaya, kami muna gagawin ng paraan para magkaroon. Pero, kasi nasanay ako na ako yung provider sa pamilya ko, kila mother. Talagang gusto ko ako yung nagbibigay. Pero ngayon, dahil hindi makapag-work, ang hirap pala, no, ng hindi ka makaalis, makapagtrabaho. Talagang walang-wala na rin talaga ako ngayon, eh. Kaya nga, naghahanap ako ng part-time or mapagkakakitaan na, para lang ako yung magkaroon po ng, pang sustento hanggang ako yung makabalik ng work. Baka may alam po kayo mga listeners na pwede kong, pansamantalang maging work habang ako'y nagpapagaling. Baka kasi abutin pa ako ng ilang linggo. Di ba June 2 na ngayon? So, siguro baka katapusan pa ng July. Pero sana mabilis na lang to, makapag-work na ako. Apply ulit ako as nurse. Kasi di ba ni-replace ako. Hindi naman kasi ako regular as of now. Pero mga ka-leads, kahit na ganito yung nangyari sa akin, kahit na talagang para sa iba is talagang ang hirap, gano'n. Baka yung iba na depressed na or yung iba may sinisi na. Pero ako po, itong pinagdaanan ko ngayon is tinitreat ko siya as trial na siyang magiging dahilan para lalong tumatag, para matuto pa, at sa susunod ay alam na kung ano yung dapat gawin. So, tinitreat ko siya as a blessing in disguise. Naniniwala ako na ito po ay may dahilan ng Panginoong Diyos kung bakit ito ay itinulot na mangyari, na ako po ay mas stay at home talaga, na hindi ako makalakad ng ganito. So, alam ko may planong Panginoong Diyos kung bakit nangyari ito sa akin. At yan ay alam ko po na malalaman ko po in the future. Ayan. Shoutout po pala sa lahat ng mga mga workmates, churchmates, trainees ko, friends, family members, saan mang panig ng mundo po kayo naroroon, mga relatives, kumusta po kayo? Ayan. Andito lang po ako sa bahay, na makaalis. Para akong preso dito. Ganito pala yung feeling ng preso. Parang restraint, physically restrained kasi hindi ako makalakad. Pero positive po tayo. Makakalakad din po. Sa Merkules, malalaman ko ako ng update. Makakapag-therapy na ako. Ayan, excited na ako. Mahirap pero kailangan pagdaanan. So, yan lang po muna ang update natin mga ka-listeners. Sana po i-follow, like, share, and subscribe nyo naman po ako at mag-comment po kayo sa mga videos po natin. Marami po kayong matututunan sa mga previous uploads ko po. Sana ay panoorin nyo po. Thank you so much po and ingat po kayong lagi.